Pag-uusapan naman natin ngayon kung ano ang GMO at ano yung mga pwedeng masamang idulot nito sa ating katawan at kalusugan. Si President BBM, siya yung Agriculture Secretary natin. Nag-commit siya na magpatanim ng mga GMO sa 1.4 million hectares sa Pilipinas. Nakuha po natin itong information kay Attorney Aaron Sugulon. GMO is an animal, plant, or microbe whose DNA has been altered using genetic engineering techniques. Halaman, hayop, ginagamitan na ng genetic engineering technique, meaning hindi na natural, laboratory made na siya. Halimbawa sa gatas na dati kinukuha sa mga baka, sa goat. Pero ngayon, itong gatas ginagawa na sa loob ng laboratorio. Talaga bang makakabuti para sa mamamayan? O magiging sanhi pa ito ng iba't ibang sakit? Nangyari na sa ibang bansa yon. Nagtanim sila ng mga GMO. Sasabihin nila, syempre maganda yan. Sabihin nila, mas nadami ang animo. Hindi totoo yun. Kasi merong mga pag-aaral na ang GMO kayang baguhin ang genetic makeup ng kumakain. Alam naman natin pag hindi natural o organic yung kinakain natin, meron niyang masamang dulot. May long-term effect yan sa ating health. Para sa mga kababaihan, sa mga mag-asawa na gustong magbuntis at hirap na magbuntis. Sa GMO, posible na maging infertile ang tao. Maging baog. Ngayon, hindi mo na pwedeng sisihin lang yung sarili mo. Dahil pala sa mga GMO na kinakain natin o kakainin, pwede itong mag-cause ng infertility. Mahihirapan ka na lalong manganak. Kung yung loob ng katawan natin hindi healthy, mas bibilis na ngayon yung pagtanda ng mga tao. Sabi pa ni attorney, it's a trap. Yung mga buto kasi ng GMO, hindi siya tutubo. Mamamatay siya. Kaya ang mangyayari, once na nasimulan na itong pagpasok ng GMO sa Pilipinas, tayo, yung mga farmers natin, forever nang bibili dito sa mga dayuhan. Taon-taon na tayo mag-order ng mga buto sa China. Manganganib yung mga lokal na pananim natin. Pag sa kanila na tayo umasa, sa kanila na tayo kukuha ng mga butong to, pag hindi tayo binentahan, wala tayong stock ng mga buto para itanim. Kaya, yung kanilang agenda na papasok ang taggutom, ito na yung taggutom na sinasabi. Ang magandang gawin natin, kailangan nating i-convince yung ating mga local farmers. Meron silang farm, mga kaibigan at kakilala natin, balaan natin sila. I-explain natin sa kanila yung GMO. Sabihin natin, huwag pumayag na palitan ng mga GMO yung ating mga pananim. At syempre, dahil nga nag-commit na yung president natin dito, sabihin na natin, hindi na natin kontrolado to. Sabihin natin yung ating mga farmers na mag-stock na mga native varieties. Itago natin itong mga native na pananim natin at yun ang itatanim natin. Obviously, itong GMO, papatayin nito yung community farming and organic farming. Kasi meron silang laboratorio dito O ang makakapag-invest lang dito ay yung may kakayahan. Mga big corporations lang. Gagamitan nila ng AI at computer sa management. Once na gumamit tayo ng GMO, lalo na sa palay, hindi na tayo makakapagtanim kung hindi tayo bebentahan. Dahil GMO nga yung ating ginamit, pati yung lupa damay. Dahil nagiging acidic yung lupa, hihirapan na itong magpatubo. Mamamatay yung lupa. Kaya yung mga fertilizers ngayon, tinataas na nila ang presyo. Kasi yun ang ultimate plan ng kabal Yung mga mahihirap, lalong maghirap. Kahit yung mga nasa middle class, apektado. Hindi lang halaman. Pati hayop. Panoorin itong lab-grown chicken breast in restaurants in 2023. Napeke na yung mga kinakain natin, hindi na totoong pagkain. Wala na tayong nutrients na makukuha. Pwede pa tayong makakuha ng mga sakit. What are the new unexpected effects and health risks posed by genetic engineering? Yung mga GMO. Number 1, toxicity. Toxic sa katawan. FDA scientists warned that this problem could create dangerous toxins in food. Tinry muna nila tong tomato na GMO nila. At ang nangyari, nagkaroon ng lesion, nagkaroon ng damage, or naging abnormal yung tissue nung daga. Paano na kung tao pa ang makakakain ng mga GMO? Pangalawa, allergic reaction. Nakakapagtaka nga dumami ang allergy ngayon. Ano kaya kinalaman ng chemtrails,
na mga vaccine, at itong mga GMO na hindi natin alam. Binebenta na sa market. Kaya pag may mga allergy ka na ngayon, baka maging worse yung condition mo. Number 3, antibiotic resistance. Kapag ang isang tao, mga GMO na lang ang kinakain, magiging resistant na tayo sa mga gamot at antibiotic. Again, FDA officials have ignored their own scientists. May scientist itong FDA pero inignore nila yung concern over the antibiotic resistance problem. Hindi nila pinansin. Number 4, immunosuppression. Ano yung immunosuppression? Unti-unti nitong sisirain yung katawan mo, yung immune system mo. Number 5, ito ang worst. Itong GMO pwedeng mag-cause ng cancer sa isang tao. Along with its approval, the FDA in 1993 also approved the use of genetically engineered. So dati palang meron na eh. Kaya magtataka tayo, wala namang ginawa ang Diyos na mga seedless. Pero, bigla na lang nag-introduce itong mga seedless. Kaya nasa sa atin na po kung bibili pa rin ba tayo ng mga seedless, ng mga prutas. No, nakaka-cancer din ng GMO. These findings are significant because numerous studies now demonstrate that IGF-1 is an important factor in the growth of breast cancer. Malaki ang factor nito ng GMO sa growth ng cancer cells. Pwede kang tubuan ng mga breast cancer, prostate cancer, and colon cancer. Alamin nyo po sa inyong sarili. Huwag yung palakpak agad, di mo pa nga alam kung makakabuti ba sa'yo o papatay ba sa'yo yung mga gagawin nila. Mag-aral tayo on our own. Hindi yung kung ano sabihin ng news, kung ano sabihin ng politiko, maniniwala ka na. Alamin nyo yung hidden agenda sa mga napakita nila sa inyo na maganda. Nanghihinayang pa nga sila sa mga na-expire na bakuna kaysa sa mga nawalang buhay dahil sa bakuna. Ganyan klase kabulok yung gobyerno. Para sa mga taong to, we are just a number. Papayag ka ba na ganun lang ang tingin nila sa buhay mo? Na anytime pwede ka nilang pag-eksperimentuhan. To all parents, sa mga mommies, huwag nyo nang pabakunahan mga anak nyo. Huwag na kayo magtiwala sa mga vaccine na binibigay nila. Pagkapanganak ng baby mo, sanggol pa lang, paglabas sa mundo, tinuturukan na. Nawala na yung essence, yung malakas sa immune system na binigay ng Diyos. Questionable yung mga sakit na nagkakaroon yung mga bata. Yung mga chickenpox, hepa. Posible sa bakuna rin naman nakuha yan eh. Yung autism, sising-sisi ka sa sarili mo, ba't nagkaroon ng anak mo, yung pala dahil rin pala sa bakuna. Questionin nyo yung mga laman ng bakuna na yan. Bago natin iturok sa mga anak natin. Ay, babalik mo nga lang yung kahapon, hindi mo na rin papabakunahan yung mga anak mo. Nasa sa inyo yan kung mamasamain ninyo o magpapasalamat kayo. Sabi nung kapatid ko, ate, may mga taga-center umiikot, nagche-check ng baby book ng mga bata. Sinasabi pa nila na mahal daw sa ospital yung mga bakuna na yon, sa kanila libre lang. May babala pa ha, magche-check daw yung DOH, ipakita raw yung katibayan na kumpleto ng bakuna. Sabi ng kapatid ko, kumpleto ng anak ko, wala nang kailangan iturok. Mandatory ba yan? O ayun, umalis na. Ano meron? May may incentives kayo pagka nakabakuna na naman kayo. Nagiging daan na kayo, kasangkapan na kayo para pumatay ng kapwa. Yung iba, mga in denial pa. Namatayan at lahat, nawalan na ng mahal sa buhay. Hindi dahil sa vaccine to, may sakit na siguro to dati pa. Ngayon lang lumabas. Healthy nga noon Biglang nung nagka-cancer, stage 4 ka agad. Hindi na dumaan sa stage 1, stage 2, tsaka stage 3. Malala na agad yung cancer, kamamatay na. Simula lang naman yung vaccine rollout nila, nagkanda ganyan na yung mga tao. Tapos, kayo mismo, kakampihan nyo yung mali. SIM registration. Bakit daw ayaw? Privacy. Sa Facebook, nagpo-post naman daw tayo ng mga kwento ng buhay natin. Iba na yan kukontrolling ka na. Konektado yung SIM registration sa Senate Bill 1869. Paano mo nga kabibiliban? Yung mga pinatutupad nila, against naman sa Constitution O yung Data Privacy Act, na-bypass dahil sa SIM registration law. Yung vaccination, na-bypass yung RA 11525, na dapat hindi naman siya requirement sa trabaho mo o pag-aaral mo, pero hinanapan ka niyan. Give yourself a chance na this time magiging matapang na ako. This time ipapaglaban ko na yung karapatan ko. Hingi tayo ng kaalaman sa Diyos. Kasi yung kaalaman ng mundo, deception yan Lilinlangin ka yan. Yung talino na nagmumula sa Panginoon. Walang makakatalo niyan. Kahit pag sama-samahin mo pa yung 1,000, kung ang Diyos ang nagbigay ng talino sa isang tao, talo niya yung 1,000 mangmang. Wala tayong alam sa karapatan natin, sa mga nangyayaring evil agenda. Alamin natin. Pagiging makasarili din kasi yan Sarili mo na lang iniisip mo ngayon nagkamali na ako, yoko na, di ko na mababago to, nagpapakuna na ako, ano pa ba magagawa ko? Tapos nagpa-SIM register pa ako, ano pa ba magagawa ko? Meron ka pang magagawa. Aminin mo sa sarili mo. Nagkaroon ka ng side effects, ipangalandakan mo. Ba't ka matatakot? Ikaw na ngayon nagrabyado tatahimik ka pa.
Di parang hinayaan mo na manalo sila. Kasi tumahimik ka lang kahit na-injured ka na, namatayan ka na ng kapamilya mo sa bakuna Kami tong nananalangin na sana mali kami ng akala sa bakuna nung mga nakaraang taon. Sana mali kami. Sana hindi talaga nakakamatay ang bakuna. Anong nangyari? Sana mali kami. Sana pag nagpa-SIM register ka, ligtas ka. Hindi mananakaw ang data mo at mga information mo. Hindi mapapanghimasukan yung mga iniingatan mong password, conversation, bank details, pera, Gcash mo. Sana mali kami. At itong sa GMO, sana mali ulit kami. Pero ayan may studies na na ang GMO nakakasama sa katawan natin. So, yung government, gobyerno. Parang minsan ayaw mo na maging parte ng gobyerno yung parang may pamahalaan kang sinusunod. Kasi kung nakakabuti sa'yo, ginaguide ka, ikaw pa mismo lalapit dyan. Yayakapin mo pa yan. Pero pag ganito, may evil agenda sila na unti-unti kang papatayin sa mga pagkain, bakuna, hindi ka na magtitiwala Ang labas mo, kontrabida. Kung maging hayop ako, sabi ko noon, ako ay isang sheep. Tupa kasi maamo, napapasunod ng Diyos. Mabait ba galon? Pero ngayon ayoko na mag-shift. Ayoko mag-sunod-sunuran. Kasi malinaw naman na hindi Diyos ang sinusunod mo Kapag ginibak mo yung kalayaan mo, yung karapatan mo, evil system ang sinusuportahan mo pag gano'n. Inahayaan mo kasing apakan nila yung rights mo Natural, hindi rin ahas. Yung logo ng World Health Organization ay ahas. Ayoko rin yan lalo. So ngayon, kung anong hayop paging gusto ko, pwedeng leon, king of the jungle, matapang ka, kaya mong makipaglaban. Kung agila naman, mataas ang lipad. Malaya, hindi kinukulong. Sana nga mali yung mga sinasabi natin. Kaso nga, yan na nga Lumalabas sa mga totoo. Napapatunayan na isa-isa, it's up to you.